Ayun po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po tayo ngayon at magtatawas muli sa ating panibagong pasyente na si Meridim Hermoso, yan, from Quezon City. Yan, ang kanyang kinanaing, yan, ay masakit daw ang kanyang katawan na parang tinutusok-tusok ang sugat niya. Sa kadahilan ng sobrang ang sabi sa akin ng kanyang pamangkin o kung ang nagpapagamot dito sa akin ay matagal na daw yung sugat niya pero hindi daw po gumaling-galing. Ayan, at ang sabi daw ng ibang manggagamot ay barang daw po. Titignan po natin kung barang ba talaga ang sakit ng ating pasyente o di kaya mataas ang kanyang sugar o may diabetes. Tignan natin bakit nga ba hindi gumagaling-galing ang sugat ng ating pasyente, kaya parang tinutusok-tusok. Yan, tignan natin. Per benditionem in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sa akin kung sino man ang kumagambala kay Meridim sa kasalukuyang nasa Quezon City, kanyang sakit ng katawan. Parang tinutusok-tusok ang kanyang sugat. Kaya tignan natin mga kapatid kung ang sakit ba ni Meridim na ito ay physical o spiritual. Tignan natin, kasi kalimitan nga naman ang sakit po ng tao kaya di po gumagaling-galing sa doktor, may gawa pong spiritual. Kahit anong paggamot ng pasyente sa doktor, kahit pabalik-balik po niya, kung di nakakalas ang spiritual ay malabong gagaling yan. At lalong-lalo na kung kumakain ito ng bawal ng mga pagkain, malabong gumaling yan kahit anong irereseta pa ng doktor niyan. Kung kumakain ng bawal at kung makakaramdam yung gumagawa dyan, mas lalong lumalala at lumalala ang sakit ng tao. Yan po. Tignan natin. Kasi ang nakikita ko dito, nagkaroon na ng infeksyon itong sugat na ito, kaya hindi na basta-basta gumaling-galing itong sugat ng ating pasyente na ito. Tignan natin kung may gumagambala nga ba. Ito isang babae, matabang babae ito, matabang babae. Demo natin mga kapatid, matabang babae. Ayan yung buhok, ito, ayan, ayan, ito mga kapatid, ito yung bunganga niya, nakangiti yung bunganga ng babae. Ito yung ilong, ayan yung ilong, ito yung mata. Ayan yung mata ng babae. Mataba ito na nagbibigay pasakit. Ang nakikita ko dito mga kapatid ay may isang bagay siya dito na nakikita ko, siguro nakuhanan ito ng isang gamit, itong si Meridim Hermoso na ito. Tapos pinapatakan ng gumagawa na ito ng isang kandila, kaya yung parang sugat niya mga kapatid, parang kandila na itim yung sugat niya, tapos hindi po gumagaling-galing. Yun ang ginagawa ng babae sa kanya. Yan ang gagawin natin. Ang gagawin natin, malayo itong pasyente natin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang magamot natin itong ating pasyente. Pagkatapos, ang gagawin lamang natin dito, kakalasin, babaklasin, lulunasan at ipapawalang bisa ang sakit na ito. At saka wag muna siyang kakain ng bawal, kasi ganito yan mga kapatid. Pag kumakain po ng bawal ang ating pasyente, tulad na kumain ng itlog, manok, parang sa doktor din mga kapatid, pag nakakakain po ng mga ganyang pagkain tulad ng mga hipon, alimango, sugpo, mga isda na mga madudugo like pareha sa tulingan, tambakol, nangangati po yan mga kapatid. Parang ang sarap po kamutin ng sugat na yan pag kayo po kumakain ng bawal. Makakaramdam po yung kumukulam dyan o bumabarang, banat na naman yan sila, kasi nga may connection kayo, may connection ang kayo ng katawan, lalo na pag may nakuhanan kayo ng mga gamit like buhok o di kaya suklay o salawal, yung mga iba pang uri ng mga kagamitan o di kaya damit. Kung may connection niya mga kapatid, madali lang kayong mabibiktima ng mga kampon ng kadiliman na ito. Ayun, kitang kita yung mukha,
Ayan o, yung bunga nga nakangiti. Yun yung ilong, ayan yung mata. Pinagawa ito, kaya hindi gumagaling-galing ang sugat. Yan lang ang maano ko, wag mo na siyang kakain talaga ng bawal. Para tuloy-tuloy ang pagaling niya. Ngayon na alam niya na yung gumagambala sa kanya, ay ang kahilingan ko lang naway tuloy-tuloy na ang kanyang kagalingan. Ayan o, kitang-kita yan. E di ninyo madadaya yan sa pinagtawasan. Ayan, nakangiti, ayan yung ilong niya oh. Ayan yung mata, parang may bangs. Medyo yung buhok nito ay nasa balikat lang. Ang taba ng, medyo mataba itong taong ito na gumagawa sa kanya. Ayan, gagaling ito mga kapatid, basta wag lang siyang kakain ng bawal. Susundin niya yung mga payo ko. At saka ang masasabi ko lang, tulungan niya rin ang sarili niya para gumaling. Yan, wag po tayong maging abuso din sa ating sarili. Kasi nga, pag tayo ay abuso at hindi tayo naniniwala sa ating manggagamot, sa ating doktor, ay mas lalong lalala ang inyong sakit at lalong napapahamak. Kasi nakalagay yan sa kasulatan, ang sino mang sumuway sa inyong manggagamot ay mapapahamak. Ayan, kaya kung ano yung advice ng manggagamot ninyo, sundin po ninyo. Wala pong ano mga kapatid, wala pong manggagamot na mag-a-advise sa inyo para sa inyong ikakasama, ikalala ng inyong sakit. Para din sa kagalingan ninyo yan. Dahil ayaw ng mga manggagamot na kayo ay mapasama, lumala ang inyong sakit, at saka mas lalong magkaroon kayo ng matinding karamdaman. Ang hiniling ko lang sa mga pasyente na nagpapagamot sa akin ay maniwala lamang po kayo. Kasi kalimitan, ang sino mang hindi naniniwala sa manggagamot ay malabo pong gumagaling. Yan lamang po mga kapatid ang pinagtawasan ni Mary Dame Hermoso from Quezon City. Ayun lamang po, ako na pong bahala dyang magkalas ng iyong karamdaman, at hanggang dito na lang, at God bless us all.